Ma'am, kayo lang po ata ang nagsasabi na bad shot sa inyo si VP. Ang sambayanang Pilipino, good shot po ang ating VP. Yung pinakaunang maisog rally sa Davao City, January 28 na isinabaid din umaga yung bagong Pilipinas kick-off rally. At bago pa man naganap yung dalawang event na yan, nagpalabas na ng pahayag ito, pahayag ni VP Sara. At nabanggit niya na dadalo siya sa bagong Pilipinas kick-off rally dahil kaisa niya ang buong Department of Education dahil meron din silang isinusulong na 8-point socio-economic agenda ng Marcos administration. And nabanggit din niya dito na kasama din siya sa prayer rally ng iba't ibang sektor sa Davao City against sa isinusulong na charter change o CHACHA. Sabi pa nga niya dito, and I quote, mahalagang makita at maintindihan natin ang panganib na nakaamba sa atin sa oras na tuluyang isinuko ang ating saligang batas sa kamay ng mga taong may personal at politikal na interes. Manindigan tayo laban sa pagbabago sa ating saligang batas sa pamamagitan ng pera kapalit ng perma para sa People's Initiative. Binanggit niya dito na ito ang dahilan kung bakit siya ay dumalo rin sa rally doon sa hakbang ng maisog. At kung yung sa pagtawa niya, ay ang tanong, yun ba ang kanilang tinawanan? Kasi ang katabi niya, si Senadora Amy Marcos o meron silang pag-uusap doon or kung ano man yung kanilang chika, yun ang rason kung bakit sila tumawa at nagkataon lang na nakatutok sa kanila yung camera. Ang feeling ko nga po, walang kinalaman sa nababanggit sa entablado yung pinagtatawanan nila dahil sa aking pagkakilala dun sa dalawa, magsama pa lang yan, pagkita pa lang nila, saksakan na silang nagtatawanan. Ewan ko ba talagang click silang dalawa, kaya nga parang napakaganda ng Duterte-Marcos tandem, no? Sa darating na panahon. Pero ang punto ko naman po, pati yung paninindigan laban sa charter change, ang bumalentong po dyan ang inyong esposo si PBBM. Nung simula po ng kanyang termino, nung kanyang unang taon sa pagiging presidente, sinabi na niya, hindi ko kinakailangan ng charter change para umunad lang ang bayang Pilipinas. Kaya nga lang po, hindi namin naintindihan kung bakit sa mga major issues, talagang bumabalentong ang ating PBBM. Yan din po nangyari sa kanyang relasyon sa China na nung una na magkasama pa kayo na nandun din ako, nag-usap pa kami ni Presidente, na talaga naman pong tinukoy niya ang China bilang pinaka-importanting partner ng Pilipinas. Tapos from being pinaka-importanting partner, ang China ngayon ay binubuli ang Pilipinas. Dahilan, kinakailangan na tayo magkampihan sa panig ng Amerika, Japan, Australia at iba pang mga bansa. So wag niyo pong sisihin si Inday Sara. Dahil nung sila po'y tumakbo, pareho naman po ang kanilang paninindigan laban sa charter change, di ba po? At siguro naman, hindi rin sang-ayon ang ating PBBM. Dahil nga po alam kong napakabuting tao naman ni Presidente, kahit ako'y tutol sa kanyang mga pulisiya ngayon, hindi rin niya papayagan yang bibili ng pirma para sa charter change o di naman kaya yung panlilin lang na paggamit ng ayuda para makuha ang pirma ng taong bayan. So sa tingin ko po, hindi rin niya kinukonsin ni PBBM. Sana nga po, yan pa rin ang aking pagtiwala kay PBBM. Miski kami po ay hindi na nagkakasundo sa mga major policies. No? Pero ma'am, ulitin ko lang po, nangako po talaga ang PBBM at Inday Sara sa isa lamang na plataforma. At yan po ang plataforma ng pagkakaisa. Nanggaling na rin sa inyo yan. Sabay-sabay tayong babangon muli. Pero hindi po si Inday Sara ang nagwasak dito sa pagkakaisang ito. Sinimulan pong wasakin niya ng sarili ninyong pinsan, si President Speaker, nung tinanggalan niya ang budget ng OVP at saka ng DepEd. Samantalang hindi naman siya katunggali sa politika. Siya nga ay kaalyado, tumulong pa para manalo ang PBBM. Bakit siya tatratuhin na katunggali? Totoo po, tao lang si BP Sara. Aminin man hindi ni BP Sara, masakit sa kanya yung nangyaring yun. Dahil hindi nga po siya kalaban, bakit siya tinuturing na kalaban? So sa mulat-mula pa lang po, hindi pa umabot ng isang taon, tinuring nyo na pong kalaban siya dahil parang meron na kayong plano kung sinong dapat na susunod na manungkulan. At ang tingin ko po, ang plano ninyo, kung hindi mapapatagal talaga ang termino ni PBBM sa pamamagitan ng charter change, palitan ang struktura ng gobyerno nang sa ganon, si Mr. Speaker ang maging Prime Minister at matapos dyan, siguro yung inyong anak na ngayon po ay pinapatraining nyo dyan sa Kongreso. Di ba po? So, wag niyo pong sabihin,
na bad shot si VP dahil doon sa nangyari sa Maisog. Dati na pong bad shot sa kanya, sa inyo, si VP. Hindi ko lang po talaga alam kung anong dahilan, no? Pero marami po siguro mga dahilan yan. At alam naman po ng taong bayan yan. Dahil kung ititrace natin, yung unang beses naman na inisnab niyo si VP Sara, hindi ko po alam kung nangyari na yung Maisog. Pero maaga po kasi yung Maisog, January. At tingin ko, noon pa mang eleksyon nga di ba? Kumpirmado ko po yan, pinadala niyo yung text ninyo na, tignan mo to kung ano-anong ginagawa kay VP Sara mismo. Yan naman ang dahilan, sang-ayon naman doon sa mga sources ko kung bakit nag-back off na rin si Inday Sara. Kaya nga po, kayo na ang nagdesisyon kung sino mga i-appoint sa gobyerno. Hindi na po talaga naghimasok si VP Sara, pati doon sa mga appointees. Although bilang kaparte ni Presidente na tukbo sa eleksyon, expected mo na tutulungan niya ang Presidente dahil napakadami ng mga appointments na dapat gawin sa gobyerno. Pati yun, hindi na pinaghimasukan ni Inday Sara. Lumagay siya sa pwesto niya dahil alam niya na ayaw po ninyo sa kanya. Ang sabi ni First Lady, always kind daw siya kay VP Sara. Naku, hindi po kindness Always. yun na masasabihin yung, tignan mo to kung ano-anong pinagagawa. Hindi po kind yun. Okay, hindi po kind na tinanggalan ng budget at wala pong sinabi kahit isang salita ang ating PBBM. Hindi po kind na talagang kung ano-anong pinagsasabi ng mga vloggers na pro-Marcos laban kay VP Sara na wala naman pong issue. Kami pong mga maiingay ngayon, may issue po talaga kami. At ang issue naman namin, hindi naman po personal. Pati po yung issue ng pulburon, kasi nga po natatakot kami na yung mga desisyon kung saan pwedeng mamatay ang napakadaming Pilipino sa giyera, baka nangyayari o ginagawa na wala sa tamang pag-iisip ang Presidente. So pati po yung aming issue tungkol doon sa pagpadrag test ng Presidente, at sumali na rin po kayo kung gusto ninyo, ay yan po ay dahil nakakaapekto po yan sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino dahil lahat po ng desisyon na ginagawa ng Presidente makakaapekto sa buhay ng mga Pilipino. At dapat naman po na yung mga desisyon na yan ay tama dahil nasa tamang pag-iisip ang Presidente. Opo. Sabi pa niya, my husband will do everything to protect you. Di ba ang daming mga issue pinupukol, yung sa confidential fund, Wala kung po ano-ano pa. Ma'am, ni isang salita po. Hindi nagsalita ang Presidente tungkol doon sa pondo ng Vice President. Samantalang, nanggaling naman po yan, yung budget na yan, sa tanggapan mismo ng Presidente. Wala pong sinabi ni kahit isang salita ang ating Presidente. Samantalang pinsang buo niya yung speaker. At mantakin yung ma'am ha, na-approve na ang budget ng OBP at ng DepEd sa plenaryo ng Kamara. Binago lang sa small committee. Kakaiba po yun dahil officially inapprove ng Kamara yan, sa small committee lang natanggal. Wala pong kahit anong salita na binanggit ang Presidente para tulungan ang ating VP. And sino bang kumbaga may utang na loob na malaki sa kanila? Well, yun nga po Pero hindi na po namin yan palalaki na issue. Dahil kung wala po kayo utang na loob, wala po kami magagawa. Talagang nasa tao lang po yan kung tatanaw tayo na utang na loob. Pero kung pagbabasehan mo yung mga sa panayam sa kanya ni Anthony Taberna, tila hindi niya tinutumbok ang mga issue. Halimbawa, doon sa issue ng drugs, wala siyang explanation kung gumagamit ba or minsan nang gumamit or existing ba or kung ano ba yung mga paliwanag. Yun lang, nabanggit niya yung pagbangag. Yun lang, walang explanation na iba pa at yung sa smuggling issue na involve yung kamag-anak niya. Sabi lang niya, mayaman na yan. Yun lang yung parang statement niya. Kaya medyo kulang pa rin. Though nagsalita siya, pero medyo kulang pa rin. Hindi pa rin sapat para masagot yung mga pinupukol na issue laban sa kanila. Kaya nga po, ma'am, kami naman, ayaw naming tinatawag na bangag ang aming Presidente. Kaya nga gusto namin pasinungalingan na niya. At mapapasinungalingan niya yan sa papamagitan ng kuha ng drug test na galing sa buhok. Kasi yan po talaga, hindi po pwedeng magkamali. Kaya po namin gusto siya mag-drug test dahil gusto namin mapasinungalingan na bangag ang aming Presidente. Ayaw po namin tanggapin na yung Presidente na ako po'y umakyat sa kanyang entablado ay bangag. Kung kayo po'y nasasaktan din kami. Pero paano mo niyo naman po mapapabuluanan yan kung hindi siya kukuha ng drug test at kung hindi niya a-addressin yung issue. At ang sasabihin lang is, I will not even, give, ano sabi niya nung Stoop interview down. sa airport? No, I will not give dignify.
I will not dignify that with a response. No? Kinakailangan po, sumagot na. Kasi meron na rin mga dokumento na pinatutuhanan na ng mga taong gumawa ng dokumentong yan. Ma'am, kasama nyo kami, gusto namin protektahan ang aming presidente dahil sa Pilipinas po, ang presidente, yan nilang simbolo ng soberenyang Pilipino. So he is both chief executive and sovereign. Wala po kasi tayong hari. Ang presidente talaga ang ating simbolo ng soberenya. Kaya nga po importante, pangalagaan ang imahe niya. So please lang po, tulungan nyo kaming depensahan ng presidente. Magpa-drug test na po siya sa follicle drug test. Ayan, attorney, malinaw na po yan, lalo na sa ating mga kababayan, itong pahayag ng First Lady, talagang may problema na sa relasyon sa pagitan nga ng Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte at ng Marcoses. Pero ni minsan ba, nakarinig ka ng disappointment o pagkadismaya na pahayag mula kay VP Sara direkta dito kay Pangulong Bongbong Marcos? Wala po eh. Talagang issue lang na nagsalita si Inday Sara sa kanyang paninindigan ay yung laban sa pagpapatuloy ng peace talk sa teroristang CPP-NPA. At yan naman po kasi ay interes ng buong bayan. Hindi niya pinaghimusukan ang panlabas na relasyon. Bagamat at tingin ko, alam nyo na ibang ang paningin ni Inday Sara sa panlabas na relasyon. Pero tahimik siya dahil hindi naman jurisdiksyon ng DepEd Secretary na magkomento sa panlabas na relasyon. Dahil yan talaga ay trabaho ng presidente. Kaya nga po huwag niyong sasabihin na bad shot ang presidente dahil grabe pong pagtitimpi ni Vice President sa totoo lang. Huwag niyo pong isipin na ang ginagawa ngayon ng gobyerno ay sang-ayon siya. Hindi po siya sang-ayon. Pero siya ay nagiging team player po bilang mga kabahagi ng kabinete ng presidente. Kaya huwag niyo po siyang ihahambing kay Leni dahil si Leni po walang mabuting sinabi kay dating presidente Duterte. At lumalabas lang naman po na parang mas approve pa kayo kay Leni kaysa kay VP Sara. Alam ko po, malapit kayo kay Jojo Ochoa na naging executive secretary ni Pinoy, no? Na kayo po yung naging law partner. Ako rin po, nagkaroon ako ng law partner na 32 years. Naintindihan ko po, kayo yung nagkaroon ng falling out dahil doon sa eleksyon ng Vice President. Pero naintindihan ko rin po, naghilom na rin yung sugat na yan. Pero wag naman sana na yung pagkalapit ninyo sa Dilawan ay maging dahilan para makalimutan niyo na lahat ng mga masasabang sinabi ng mga Dilawan laban sa iyong esposo na dinipensahan namin. Kawawa naman kami. Para kami hinulog, linaglag na kami nagdidepensa ng panahon ng eleksyon kay PBBM ng ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Tapos ilalaglag nyo kami at sasabihin ninyong mas mabuti pa si Leni. Huwag naman po, napakasakit sa amin yun. Speaking of VP Leni, attorney, nung nakaraang kampanya, abay tinanong ang dating Vice Presidente, si Tito Boy Abundang nagtanong nito, sabi ni Tito Boy, bakit hindi dapat iboto si Bongbong Marcos? Ang sagot ni VP Leni, number 1, sinungaling. Pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nagpapakita. Ito ba yung gusto ni FL, First Lady? Sasabihin niyo, buti pa si Leni ngayon. Ma'am, nakakataas balahibo. Huwag mo naman kami ilaglag dahil kami nagdepensa sa iyong esposo. Huwag niyo pong, ewan ko ba ho, ako anong tatawagin dyan, pero huwag niyo pong hayaan na ang inyong, ano ba yon? Di ng pag-iinis ang meron siya kay BP Sara. Talagang gusto niyang tapusin na ang BP Sara, tuldukan na dahil bad shot siya sa akin. No? Pero attorney, paano yan? Para sa iyo, sa tingin mo, kapag tulad ng ibang opisyal, ginurgor si Vice Presidente Inday Sara Duterte, ano kaya magiging implikasyon nito sa tao? Well, unang-una, sinira niyo po yung kaisa-isang plataforma ng unit team na pagkakaisa. Kung kayo mismo nagsasabi na bad shot ang Vice President, wala na pong pag-asa yung pagkakaisa natin. Tapusin na po natin yan. Ngayong hindi natin na-deliver ang pagkakaisa, ano pong ma-deliver natin ngayon? Wala po yung 20 pesos kada kilong bigas. Wala po yung kapayapaan sa West Philippine Sea. Pati po yung laban sa droga, naku, napakalaki na pong nabawasan dun sa pinagmalaki natin na 2 toneladang shabu. Ngayon, 1.4 na lang ba o 1.2? Ilan na ba yan? Hindi ko na. 1.4 na Mula lang sa po. 1.8. No? Mula 1.8 na halos 2 tonelada. No? At siyempre, marami pang mga question na bakit napakagaling naman yan ni walang intelligence report, nahulihan lang sa checkpoint. At siyempre po, pag umabot yan sa hukuman, may tanong po dyan. Meron ba kayong prior intel report na magkakaroon ng probable cause para inspektahin yung van na yan? Baka po mapawalang sala rin yung US Army
na driver ng sasakyan na yan, no? Na fitness trainer pala. No? So talaga marami pong mga tanong. Yan po, no? Nais na sana namin na to give credit where it is due. Yung minsan naman po na 1 toneladang shabu, we gave you credit for it. Pero ngayon po, mas maraming tanong kaysa sa sagot. At syempre, hindi pa tapos yung pagmamalaki ng ating presidente na halos 2 tonelada, biglang, oops, nagkulang na ng 0.600 tons ang shabu na na-estimate. Alam mo, nung nabalita yan, may van kasi ako mga partners. Yung van ko hindi na umaandar. Bakit? Kasi nasira na yung van dahil ang gawain ko, yung mga tinatabas na puno dito sa aking subdivision sa Quezon City, dinadala ko sa Baguio para susunugin ko sa aking fireplace at sa fire pit. Kaya nasira yung aking van kasi nga, napakadami kong kahoy na inakyat sa Baguio. Dahil ayaw ko naman mamutol ng puno. So, para akong scavenger dyan sa village ko, pag meron nagtatabas ng puno, talagang pinupuntahan ko, iniipon ko yung mga kahoy para magamit na sa firewood. No? Alam ko po, maganda pa yung van ko ha. German-made pa yung van ko. Hindi po kakayanin ng 2 tonelada doon. At kaya naman po, maagang nasira yung aking van. 6 na taon lang, ayaw nang umandar at napakahirap ng i-repair. No? So, nung napabalita na halos 2 tonelada, ang una kong tanong, paano nagkasya yan sa van? Hindi naman German van yan. Parang, ano bang van yan? Parang Korean ata yan o Chinese, no? Na hindi kasintindi ng van ko. No? So parang, doon pa lang, nagduda na ako. Parang imposible na 2 tonelada kakayanin ng ordinaryong van. O di ba tama ako? Hindi pala 2 tonelada. 1.4 di umano. Pero talagang hindi na natin malalaman kung gaano talaga ang timbang niya. Attorney, bago lang tayo mag-break, kumpara kay First Lady, bad shot si Vice Presidente. Majority naman sa mga Pilipino batay sa latest survey. Abay, good shot na mas na pinagkakatiwalaan ang Vice Presidente, lalo na ang kanyang ahensyang pinamumunuan din. Well, yun nga po no? Parang baliwala yung pagiging bad shot ni VP kay First Lady kasi pagdating sa trust rating at approval rating, nangangalampag po ang ating Vice President. Pagdating sa performance ng mga departamento na pinamunuan ni Vice President, nangangalampag pa rin. So ma'am, kayo lang po ata ang nagsasabi na bad shot sa inyo si VP. Ang sambayan ng Pilipino, good shot po ang ating VP.